Ayun, Miguel of shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo, no? Luzon, Visayas and Republic of Mindanao ni Digong. Ito po yung ating panibagong topic ngayon at panibagong balita na patungkol nga dito sa patong-patong na kaso ni Vice President Sara Duterte. So ako mga kababayan, hindi naman po ako abogado, disclaimer lang, paalala lang sa mga bobong DDS. Sasabihin na naman nila to, feeling abogado ka ba kaya alam mo ang batas? Pokin ang ina nyo, mag-research kayo, libre ang TikTok, libre ang Google. Panuurin ninyo. Sa mga tamad mag-type sa Google, dumiretso kayo sa TikTok nang marinig ninyo mga sinasabi ng mga abogado patungkol sa kakaharaping sa kaso ni Sara Duterte. Nandyan ang bribery, nandyan ang plunder, nandyan ang Diyos ko, paggamit ng pera at paglustay ng pera sa kaban ng bayan na hindi alam ng taong bayan kung saan dinala at paggamit ng, 'di ba, mga peking pangalan, doktor ng mga dokumento para makalusot lang kung saan dinala ang pera. So ito po mga kababayan, napakasalimuot po ang sasapitin ng karir ni Fiona bilang politiko. Ito po siguro yung sinasabi nating goodbye ang political career ni Inday kapag natuloy, no? Itong patong-patong na kaso na walang piyansa. Unang-una diyan yung plunder. Yung plunder po talaga ay Diyos ko, napakalaking kaso. Meron pang bribery, nandiyan pa yung Diyos ko, ang dami. Actually, patong-patong na kaso ito ay walang mga piyansa, no? Ilan sa mga kaso ni Sara ay wala pong piyansa. Isa, dalawa, tatlong kaso, okay lang. Ang problema, taong bayan ang kalaban niya dito. Ang nagkakaso dito ay Pilipinas. Diba? Kadalasan, pag narinig niyo pag mga nahiring-hiring, people of the Philippines versus, people of the Philippines, People of Republic of the Philippines versus Sara Shimerman Duterte Carpio. Ayan, ganyan. Pak. Reasonable doubt. That's perpetua. Diba? Diba may mga ganon-ganon? Reclusion perpetua. Ibig sabihin ng reclusion perpetua, may hinahatulan ka ng pagkakulong habang buhay sa reclusion perpetua. Hindi po ako abogado, nababasa at naririnig ko lang kasi nanonood din po ako sa palabas dati na kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Diba? Ganon. So dito nakalagay sa Kabataan Bagong Pilipinas post na more kaso for BP Inday. Isang malaking hamon ang kinakaharap ng Vice President Sara Duterte ng sampahan siya ng 3 kasong kriminal ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDJ kasama sa mga kasong isinampa laban sa kanya ang direct assault, disobedience and grave coercion. Ang mga kasong ito inihain sa Quezon City Prosecutor Office na tiyak magdudulot ng bagong kontrobersya at sigalot sa kanyang mga pampublikong posisyon at reputasyon bilang leader. Ang resulta ng mga kasong ito ay magiging susi sa paghubog ng kanyang political future at maraming pagdudulot ng malalim na epekto sa kanyang imahe. Diba? So yun po talaga mga kababayan. Iilan sa mga kinakaso kay Sara, iba pa to ha, ang nakalagay dito, ang kinaso ng CIDJ ay ang criminal at ang isinampang kaso ng CIDJ ay ang kasong direct assault, disobedience at grave coercion. Nakalagay. Wala pa dyan yung plunder, wala pa yung bribery, wala pa yung, basta ang dami. Ang dami po, may disbarment pa, tatanggalan siya ng lisensya bilang abogada kasi abogada daw di umano to. Hindi ko lang alam ba't naging abogada yan. I-dentist yan dati ata pagkakaalam ko parang doktor, parang ganun. Kaya sabi ko nga sa inyo, ito pa nga, ito po yung patunay sa disbarment na mismong tawag dito, nakalimutan ko, panoorin nyo na lang nito, si Gadun. Ito. Dahil anti-Marcos ang Supreme Court, ako ay dinisbar. Sinuspandi pa ako ng 1 year, hindi dinisbar. Kahit na walang dahilan. Ngayon, si BP Inday Sara, nanuntok siya sinuntok niya yung sheriff na nag-i-implement lamang ng order of the court he was performing his duty as a sheriff pero sinuntok niya and yet the Supreme Court did not bother to suspend her. Diba?
Mga kababayan, tama naman yung sinasabi ni Attorney Larry Gadon. Samantala daw si Attorney Larry Gadon nire-real talk yung mga kabubuhan ng mga Pilipino noon, na meron nga yung isang politician na sabi niya pag uminom sa baso hindi sa plato. Tapos meron pa siyang basta mga sinisigawan niya mga bobo. Di ba? Siya yung kikita yung nag-trending ng mga bobo, gumaganon. Dinisbar siya. Pero samantalang ito daw si Inday Sara Duterte, Vice Presidente ng Pilipinas, nung mayor pa ito ng Davao, ay nanuntok ng sheriff na kung saan yung sheriff na sinuntok niya, yung sheriff na sinuntok niya, mga kababayan, ay nagpa-implement lamang ito ng order mula sa korte, kasi yung sheriff na yun yung nagpa-implement na kung saan doon yun sa mga squatter, no, sa squatter area sa Davao, na kung saan dinidemolish yung tinatayuan ng mga bahay noong mga informal settler, or sa madaling salita mga squatter. Yung mga tao kasi doon nagtatayo ng bahay, tinatayuan, ginawaan ng bahay na hindi naman nila lupa, so pinapa-demolish ngayon nung naturang sheriff, at nagdala lang naman ng order yung sheriff mula sa korte. Hinanap ni Sara at binugbog niya, sinusuntok-suntok. Kaya nga daw, bakit sa nangyaring ganon na si Inday Sara katagal-tagal na nun sinusuntok yung sheriff na wala namang mali, wala namang kasalanan, at nagpa-implement lamang ito ng order mula sa korte na patanggal lahat ng mga nakatirik doon na bahay, kaya hindi naman nila pagmamay-ari o hindi malalupa yun. Pero ang ginawa ni Inday Sara, mas kinampihan niya ang mga tao doon sa naturang informal settler. Bakit? Kasi butante yun eh. Yung may-ari ng lupa siguro kaaway nila, hindi nila kaalyado, kaya pinagsusuntok yung sheriff. Bakit daw hindi ito tinanggalan ng lisensya bilang abogada, or hindi na lang dinisbar? Diba? Samantalang si Attorney Larry Gadon, sinisigawan lang at sinasabi naman niya na totoo talaga mga bobo, ay dinisbar. Ito pa, pakinggan nyo pa. Kaya ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Ngayon, nagbanta pa daw itong si Sara. Napapatayin ang presidente. May nakausap na daw itong killer. Mayroon nakausap itong hitman. So, tingnan nyo daw ang higpit, ang tibay ng Supreme Court kung si Sara Duterte hindi pa maidisbar. Ipinagbintangan na nga, di ba? Pinagbantaan na nga ang buhay ng presidente. So, ano pa ang reaksyon ng Supreme Court? Walang reaksyon ng Supreme Court dito. Bakit? Anti-Marcos kasi. Diba? Yes, I really regret. Hindi ko na maakalain na ganyan pala sila eh. Yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita ng kagaya doon sa healthcare issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi niya chine-check kung ano yung binibigay ng PhilHealth. Yung mga sinasabi niya iba, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Diba? Narinig nyo po mga kababayan, ang sinasabi ni Attorney Larry Gadon ay talaga namang sa totoo lang, Inday, kung may kapal ka, kung may hiya ka pa sa sarili mo, or kahit wala ka ng hiya sa sarili mo, mahiya ka para sa mga anak mo. Ano na lang ang sasabihin ng tao na kapag lumaki ang mga anak mo at papasok din sa politiko katulad sa'yo, yan yung anak ni Inday Sara, yung mayor na nununtok. Yan yung napa-impeach na vice president. Yan yung sinaktan yung sarili para mapagbintangan ang presidente na may gawa. Yan yung nagbanta sa presidente. Actually, ito mga DDS na nanonood sa akin, yung ginawa ni Inday Sara Duterte Carpio, kung sila pa man ang asawa niya. Sige, Duterte na lang kasi sikat daw. Sikat sa kaguluhan. Itong ginawa ni Sara Duterte sa year 2024, ito ay nakamark na, or nakaukit na yan sa kasaysayan ng Pilipinas, na siya ang first ever female vice president na napakaraming issue, napakamadrama at napaka-makontroversial na vice president sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi makakalimutan ng tao yan. So yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.